Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 3 ng paggawa ko ng tulay dito sa ginawa nating mini pool. Nagdagdag ng mga pantukod at tinalian itong nilagay kong pang-ipit. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bago ko pinagpatuloy ang paggawa ko dito ng tulay mga kapugi, ay nagpasyahan ko na munang linisan itong ating mini pool dahil sa kumapalan nito ang mga lumot at mga dahon na nahulog. Ilang araw na rin nga ditong nagbakasyon itong ahas na pagong dito sa loob. Kaya kailangan ko na muna itong alisin para ilagay na muna dito sa loob ng balde. Medyo malikot pa nga at ayaw pang magpahuli. Ipamimigay ko na lang ito kung sino ang may gusto kaysa ibalik ko pa ito sa sapa mga kapugi. Hindi rin kasi ako marunong magkatay nito at magluto. Kahit matikman man lang ay hindi ko pa ito nasusubukan. Simula nung paggawa ko dito ng tulay, hindi ko pa ito nalinisan. Kaya ganito na lang kadami ang mga dahon dito sa palibot ng ating mini pool. Kumukunti na nga ang tubig na dumadaloy dito sa sapa. Pero buti na lang di pa rin nawawala ang bukal dito sa pinagkukuhanan namin ng tubig mga kapugi. At may naanay na naman na kalabasa dito ang aking binan. Iba talaga kapag masipag kang magtanim. Nakakatipid ka na sa pangulam, sariwa at masustansya pa ang mga kinakain. Dito sa may hagdan na aking winawalisan, sa gilid dito ay balak pa namin taniman ng mga bulaklak. Papantayin pa kasi dito ang lupa para kapag umuulan ay hindi aano doon sa may daanan. At dito sa nireprop namin nakaraan, maglalagay ako dito ng upuan at lamisa mga kapugi. Hindi ko lang alam kung kailan dahil sa marami pa ako ditong gagawin. At nung natapos na ako dito maglinis sa palibot, ay dito na naman ako maglinis sa loob ng ating mini pool. Inaalis ko dito ang lumot at mga dahon habang unti-unting nababawasan dito ang tubig para mamaya kapag nalinis na ito ng kaunti ay budburan ko ito ng powder na sabon mga kapugi. Lagi kasi nakabukas dito ang drainage. Kaya maliban sa ahas na pagong ay may mga maliliit na isda na pumapasok. Kaya ang tubig dito sa loob ay medyo naging malangsa na din. At nung natapos na ako maglinis dito sa ating mini pool mga kapugi, ay nagpatuloy na ako dito sa paggawa ng tulay. Marami kasi ako nababasang mga comment na kailangan pa daw maglagay dito ng pantukod dito sa gitna sa may apakan. At napansin ko din ito at tama naman ang kanilang suggestion dahil maliit naman talaga yung kawayan na aking inilagay dito sa pinapatungan ng 5 kawayan. Yun nga lang habang naghuhukay nga ako dito sa gitna ay may malaking bato dito nakaharang. Hindi natin mapantay dito mga kapugi dahil may bato na sa gabal dito. Malaki. Kaya, dito na lang. Naglagay din ako dito ng pantukod sa gilid mga kapugi at wala akong balak na maglagay doon sa gitna na nakapatong sa lupa. Naisip ko kasi kapag naglagay ako doon, kapag nagkaroon dito ng malaking baha, yung mga naanod na mga kahoy at mga sanga nito ay siguradong sasabit dito sa gitna at yun pa maging sanhi na masira ang ginawa natin ditong tulay mga kapugi. At isa pa hindi naman kalabaw o baka ang dadaan dito. Hindi pa nga dito natatalian ng pang-ipit na kawayan ay dinadaanan na dito lagi ng aking biyanan. At kung napansin nyo ay mataas yung paggawa ko dito ng tulay ay pinantay ko lang dito sa may hagdan. At yung doon sa dulo ay maglalagay lang din ako ng maliit na hagdan mga kapugi para maging komportable ang mga dumadaan dito sa ginawa natin tulay.
Bala ko sanang alambre ang itatali ko dito mga kapugi. Kaso marami din akong nababasang mga comment na maganda daw yung pangtali dito sa pang-ipit ng kawayan ay itong tansi o nylon. At may punto din yung mga nagsuggest mga kapugi dahil mabilis kalawangin ang alambre kapag ito ay nababasa at kapag nagagalaw ay lumuluwag pa ito. Tinalayan ko lang muna dito ang ibang bahagi ng kawayan para maipit lang ito ng bahagya at mapantay ko ng maayos itong mga nakapahalang para hindi na tayo mag-adjust pa habang hinigpitan natin ito ng lubusan. Habang nagtataling ako dito gamit ang tansi ay bigla namang dumating dito ang mga kaklase ng aking bayaw. Mga solid followers ko din ito mga kapugi at laging nakasubaybay ito sa aking mga vlog. Sakto din nakakalinis ko lang dito ng mini pool kaya parang naengganyo sila dito maligo at sinabi ko dito sa kanila na subukan nilang dumaan dito sa ginawa kong tulay kung matibay na ba ito sa pagkagawa mga kapugi. Dito ay nag-usap-usap na sila kung magtatagay ba sila o hindi. Medyo natuwa din ako dito ng kaunti. Sabi ko magtagay na lang kayo dyan. Basta ako makikiinom lang. Dito ay manananghalian na muna sila. Pati ako ay manananghalian na din. Kaso pagbalik ko ayun nakapwesto na pala. Hindi pa nga napupuno dito ang mini pool mga kapugi. Kaso atat na sila dito maligo dahil sa napakainit na dito ang panahon ngayon. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 4 ng paggawa natin ng tulay dito sa ginawa nating mini pool. Naglagay ng mga bakod dito sa bawat gilid at gumawa na din dito ng hagdan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil kinulang tayo ng materyales kahapon, kaya maaga pa lang ay kumuha na ako dito ng kawayan. Kaya pagdating ko dito sa ginawa nating mini pool, ay mataas na ang sikat ng araw at medyo malansangan na dito ang kapaligiran mga kapugi. Masarap na sana dito magbabad sa ginawa nating mini pool, kaso nga lang ay pagod at pawis na dito ang aking katawan. Kaya umuwi na muna ako dito para magpalit na din ng damit at hindi pa ako dito nag-almusal mga kapugi. Nagpahinga lang din ako ng ilang oras bago pinagpatuloy ang paggawa ko dito ng tulay. Tama ngayong sinadya sa akin ng solid natin followers, imbis na lagari ng pangkahoy ang gagamitin natin sa pagputol ng kawayan, para daw mas madali ay gumamit daw ako dito ng lagari na pambakal at epektibo din po talaga mga kapugi. Kaya medyo napadali dito ang aking trabaho. At bago nga pala ako dito maglagay ng bakod sa bawat gilid ng ating tulay ay nilagyan ko na muna ng kawayan ang mga kulang dito na apakan. Ginamitan ko rin ito ng kawayan na pangipit at tansi o nylon ang gagawin ko dito na pantali. Mayat-maya naman ay dumating dito ang aking biyanan. Ibang sadya niya dito mga kapugi. Akala ko nga ay papanoorin niya ang mga ginagawa ko dito. Yung pala ang kanyang pakay ay magbaba dito sa ginawa nating mini pool. Pag ganito ay hindi niya na matiis ang init ng sikat ng araw. Napakamalinsangan kasi ngayon dito mga kapugi. Kahit nagtatali nga lang ako dito ng kawayan ay tumutulo na dito ang pawis sa aking katawan. Habang nagbababad nga siya dito, ay sinasabi niya sa akin dito ang kanyang mga plano para mas lalo pang paganayan dito ang palibot ng ating mini pool. Kaya pagdating dito ay lagi siya nakasuporta sa akin mga kapugi. Dito sa palibot ho, ang kalinyang pati yan dyan ho. At bago siya dito umuwi, ay pinabuksan ko sa kanya ang drainage ng ating mini pool para mapalitan ito ng tubig mga kapugi. Kinabukasan kasi ay birthday ng aking bilas at dito siya sa mini pool magsiselebrate ng kanyang kaarawan. Sigurado lalabo na naman ito kinabukasan. At matik, lasing na naman tayo nito mga kapugi. At
At nung natapos na ako doon sa paglagay ng apakan, ay sinimulan ko na kaagad ang paglagay dito ng bakod sa bawat gilid. Bale pa X ang paglagay ko dito ng kawayan. Ito kasi ang na-imagine ko sa aking isipan mga kapugi. Habang unti-unti itong nabubuo, ay nakita ko maganda naman ang kinalabasan, kaya pinagpatuloy ko na ito sa paglagay hanggang sa matapos. Nung natapos naman ako maglagay dito ng bakod sa ating tulay, ay sinimulan ko naman gawin ang paggawa dito ng hagdanan. Ang ginamit ko dito na kawayan ay yung pinakapuno niya mga kapugi. Mas matibay kasi ito na gawin na hagdanan. Binutasan ko lang din ito para kumasya ang dalawang apakan na kawayan. Nagdagdag din ako dito sa hagdan ng biniyak na kawayan. Kapag yun lang kasi ang ilalagay mo mga kapugi, ay may posibilidad na madulas ka dito sa hagdan at hindi ito gaanong matibay. Kaya para maging pulido ito, ay dinubli ko dito ang paglagay ng apaka na kawayan. At kung napansin nyo dito mga kapugi, ay may nakausling dulo ng kawayan dito sa itaas ng hagdan. Pagkatapos sana ng paggawa ko ng hagdan, puputulin ko na sana ito. Kaso sa oras na ito ay sobrang pagod na ako nito mga kapugi. At nangangalay na din ang aking mga kamay sa kakaputol ng mga kawayan. Kaya pinagpaliban ko na lang muna ito at gawin na lang kinabukasan. Sa ngayon ay ito lang muna ang maipapakita ko sa inyo. Tapos na rin sa wakas mga kapugi. Ito na yung finished product ng ating ginawang tulay. Yan. Kapag maglalakad kayo dito sa aking mini pool. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking vlog. At kung nagustuhan nyo ito, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.